podcast. Ayan. And so next po natin, no? So ito yung pinaka-topic po natin, mentors. Kasi ito yung kung naalala niyo po nung nag-topic po si Mentor Naomi Guevara, ang aking ate. Ayan. So ito po yung karugtong. Ito po yung karugtong ng kanyang topic. So 8:06, no? So tulog na tulog po yung ating baby. So gawin natin yung negosyo kahit na alam niyo yun. Ayan, wait lang po, no? So, eto, sabi dito, no? Walang top earner na hindi marunong mag-present. Tama, no? So, totoo to, mentors, no? So, dito, wala talagang top earners na hindi marunong mag-present kasi lahat po sila marunong. 'Di ba? So, ayan, Mentor May, Mentor Jean. So, alam niyo po yun. So, mga marurunong po silang mag-present. Kahit Mentor Roan, di ba? Kaya etong mga etong training natin, kaya kailangan nating umaten ng training kasi dito tayo matututo. Kasi, kumbaga, ang mga top earner natin, dumaan din sa ganito. 'Di ba? So, mas madali na ganito kasi alam niyo po, kumbaga, hindi tayo mahihirapan na i-explain yung ating negosyo. Okay? So, dito tayo mag-start, no? So, eto yung Zoom na ginagawa natin. So sa mga bago, no? So kung may mga question po, pwede ko yung mag-question mamaya. So kung may mga hindi po naiintindihan. Ayan. So dito, ito yung pinakakailangan po natin, lalo na sa mga bago at sa mga luma, na hanggang ngayon po, no, hindi pa po nakakapag-posting, nakakapag-prayer, nakakapag-sharer, and nakakapag-speaker. So dito kasi nag-start mentors, no. So una-una kumbaga ang pinakaano talaga is yung kapag kasi nabigyan ka ng mentor mo or ng mas mataas, no, sa mentor mo, mas maganda mag-yes mentor tayo kasi alam niyo po, 'di ba? Doon tayo natututo. Alam niyo po yung topic kapag nasa Zoom lang tayo. Yes, nagte-take note tayo, pero alam niyo po yun, hindi lahat pumapasok po sa isip natin. Okay? Kaya mas maganda, i-aim nyo po na kayo po yung maging hosting, 'di ba? So start kayo sa pagiging host. So start sa pagiging prayer and then sa susunod share ka na. And then sa susunod speaker ka na. 'Di ba? So dito wag po kayong mahihiya. Kasi tayo dito, no, ang lagi nyo pong tatandaan is ang pinakamaganda is yung pangalan kasi natin sa dashboard, 'di ba? Pangalan natin yung bakit kayo mahihiya? Negosyo natin 'to. Huwag kayong mahihiya. Okay? So dito, so ito yung pinaka tips and effective sa pagpipresent, 'di ba? So maganda makasuot tayo ng mas maganda or komportable or kumbaga mas kaingga-ingganyo sa kliyente natin. Huwag tayong magsusuot ng, alam niyo po sa mga babae, no? Huwag tayong magsusuot ng crop top. Baka mamaya nagpe-present tayo, naka-crop top tayo, no? So, baka mamaya nakita pa lang tayo ng client. So, anong nangyayari, di ba? So, parang nabawasan yung ano nila sa atin, di ba? So, mas maganda, suot tayo ng mas maayos, di ba? So, kung mas maganda rin na, kumbaga, lipstick tayo or ano, di ba? Ang hirap naman kasi na magpe-present tayo na ang putla natin, sabihin payaman, pero kahit lipstick, di ba? So, kailangan nasa maayos po, no? So, imbis na mag-aabil ng jade, nako, wala na kasi kumbaga ang putla mo. So, baka mamaya sabihin, ito na lang, nung nagpe-present sa akin, hindi man lang makabili ng lipstick, di ba? So, ayan po, mentors, no? And pangalawa po, so build rapport. Ibig sabihin po, kumbaga kwento. So, kumbaga dun sa kwento, dun nag-start, no? And ang pinakamaganda, mentors, no? Malaman nyo po kung ano po yung pinaka-interest po ng kliyente po natin or nung nakakausap po natin, no? So, dito, eto, sabi dito, kailangan alamin mo kung ano yung problema. Ayan, naantok na si Mentor Rico. Sorry. Nakikita ko. Ayan. So dito, no, so kailangan alamin po natin kung ano yung pinaka-problem ng client po natin. Kasi alam niyo po, mahirap po kasi na mag-present na hindi pa po natin alam kung ano po yung pinaka-problem ng kliyente po natin. And dito, no, offer the solution. So kailangan ikaw yung magkaroon ka ng kumbaga i-offer mo yung solution, 'di ba? Kumbaga yung produkto natin, syempre, sasabihin niyo kung ito po yung product po natin, yung Amazing Pure Organic Barley, malaki po yung maitutulong po neto sa inyo, lalo na sa health problem niyo po. Ayan. So, 'di ba, karaniwan kasi talaga lalo na ngayon sa mga nakakausap natin, maraming problema, lalo na sa health problem. Kaya 'di ba, kailangan
tayo yung iintindi, tayo yung magbibigay ng solution sa kanila po. Okay? So, next po natin, so keys. So, ano nga ba yung keys na tinatawag? So, hindi po ito yung keys na ginagawa ng magjowa. Ayan. So, eto, no? So, keep it short and simple. So, dito, mentors, no? Kapag nagpe-present po tayo, maiksi lang. Wag yung sobrang OA na, yung ang dami ng explanation. Ayan, inaantok na si Kuya Edward, no? Ang ganda pala mentors ng naka-laptop, no? Kasi nakikita mo lahat. So actually, no, first time po namin magka-laptop. So sobrang thankful kasi syempre nasa I Am Worldwide na tayo. Anyway, no? So, ayan. So maging problem solver ka, sabi ni Mentor Mark. Ayan. So dito, kailangan kumbaga paiksiin natin. Wag na nating ikwento pa or iano yung mga bagay na hindi naman na nakakatulong sa pinag-uusapan natin. Ayan, maganda. Sabi ng ating nanay, maganda yan, mens, para magising ang antukin. Ayan. Alam nyo, kasi si Mentor Edward, hindi niya na po alam yung tulog. Yung salitang tulog. Ayan. Facts tell but story sells. So dito, kumbaga, ito yung pinaka, yun nga, yung sabi ko kanina na, kumbaga, ikwento mo lang kung ano yung katotohanan. Baka mamaya kasi, mentors, ang ikwento nyo, ganito, ay, kailangan uminom ka ng barley kasi yung kapitbahay ko namatay, nabuhay. Diba? So, kailangan mentors, yung katotohanan po, yung ikukwento nyo. Kasi, diba, kaya nga natin sinasabi sa mga bago, ang una, ang gagawin nyo po muna, kayo po muna yung iinom. Kasi, ang pinaka-the best po, yung testimony nyo po, yung kung ano yung naging effect sa inyo ng produkto po natin, 'di ba? Yun po yung ikikwento nyo or yun po yung imamarites nyo sa mga kakilala nyo. 'Di ba? Wag naman yung sobrang OA na kwento. Ay, oo, maganda yan. Yung pilay nga na nakapitbahay namin, nadugtungan yung paa. So, sobrang OA na, mentors, no? Baka mamaya ganun yung ikwento nyo. So, hindi na siya maganda or hindi na siya, kumbaga, hindi nakapanipaniwala. So, mas maganda, lagi sa ating sinasabi, ikwento nyo po kung ano yung naging epekto sa inyo ng produkto po natin. Okay? So, clear po ba, mentors? Ayan. Sabi ni mother, ayan, so nag-aasikaso siya ng pay-in. So, may OTS na naman yung ating mother, no? So, eto, mentors, no? So, kailangan, so, lalo na sa mga bago at sa mga luma, kailangan po attend po tayo ng training, lalo na po sa I Am Worldwide. So, merong live, merong pwedeng pumunta sa office, pwedeng, tawag dito po, pwedeng sa Zoom, no? So, pwede yon, no? And ang si Mentor Edward pala to. Sorry. Nawawala ako. Ayan. So, sabi nga ni Mentor Aida, no? So, wag masyadong exaggerated. So, totoo yon, mentors, no? Kailangan, kung ano yung testimony mo, yun yung ikwento mo. So, dito, no? So, sabi ko nga, sa mga ano natin, sa live, sa Zoom, pwede nyo pong balikan yung mga, tawag dito, yung mga training. So, kung gusto nyo matuto, no? So, lahat naman po dumaan dyan. So, mas maganda, makapanood po kayo ng mga training po. Ayan. So, next po natin, ito ay closing. Ayan. Gising pa po ba, mentors? Gising pa? So, find their interest. Okay, closing is about asking question and giving suggestion and better option. Okay? Ayan. So, sabi ni Mentor Delilah, yes po. So, dito tayo sa closing, mentors, no? Ayan, punta tayo dito. So, closing, ano nga ba yung closing? Ayan, so, itabi ko lang yung mga mukha natin para mabasa natin. Ayan. So, na-miss ka mag-training, no? Yan tipong nakakatuyo ng lalamunan. Ayan. So, eto, sabi dito, closing is a sale, is a mutual agreement of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and seller is able to fulfill the needs of the buyer. So, ano nga ba sabi dyan?
So dito, sabi dito, no, so i-emphasize natin na nagkakaroon ng agreement. Ibig sabihin, nag-fill out na ng form yung prospect mo. Nagbayad na kasi na-realize ng prospect mo na kailangan niya yung produkto natin or yung opportunity po natin. So, na-fulfill niya kung ano yung mga kailangan niya. Eto, no, ito yung mali na concept ng iba na kumbaga kailangan madaldal ka, magaling ka magsalita para makapagpa-close deal ka. 'Di ba minsan may ganong tayong idea, no? So mentors, kaya kasi kaya tayo nakakapagpa-close deal kasi maraming kumbaga maraming nakakapagpa-OTS kasi madaldal daw, no? So ang galing niya magsalita. Pero alam niyo ba, babasagin natin yung ganong konsepto mentors, no? Kasi ganito, actually, hindi yun dahil sa madaldal siya, hindi yun dahil sa magaling siyang magsalita. So, naiintindihan niya kasi yung essence ng closing deals. No? So, naiintindihan niya yung key. Okay? Kasi eto siya, kung gusto mo makapag-close deal at makapagpa-OTS, eto yung susi, mentors, no? So, nandyan. Kailangan maparealize mo sa prospect mo na kailangan niya ng produkto or ng opportunity. Tama? Di ba? Di ba ikaw yung makakatulong sa kanya? Okay? Anong sabi dito? Closing is a sales is a mutual agreement of both parties. So, ayan, mentors, no? So, para ma-closing mo pala, kailangan kang marunong kang mag-match ng pangangailangan ng prospect mo. So, kung ano yung kayang i-offer ni I Am Worldwide, tandaan nyo po, no? Ang concept niya, kailangan marunong kang mag-match. Nagigets nyo po, mentors? Kasi lagi nyong tatandaan, when it comes to closing, para makuha mo yung loob ng prospect mo, alam mo, wala silang tiwala kapag ka pay-in lang, 'di ba? So dito mentors, no, kumbaga hangga't maaari kailangan masagot niyo po kung ano yung concern nila, kung ano yung mga kailangan nila, 'di ba? Kung ano yung kailangan nila, yun lang yung ibibigay natin. So eto mentors, no. Ayan. So mentors, always remember, people don't care how much you know and they know how much you care. Ang sabi nga, 'di ba? Ang sabi nga, 'di ba, nung isang nabasa ko, no, a great network marketer is a good listener. Tama, 'di ba? Sabi ko, ganun pala yun. So, kung gusto mo makapagpa-pay-in, kailangan maging sensitive ka sa pangangailangan ng prospect mo. Kasi, i-address mo yan. So, kung ano ang pinaka-concern niya or kung ano yung pinaka-kailangan niya, kahit anong i-offer mo, talagang i-accept niya or kukunin niya. No? So, talagang, kumbaga, when it comes to closing, kailangan natin maging customer focus versus self-focus. Kasi ang nangyayari, ayan, umiiyak na yung baby namin. Kasi ang nangyayari, kung ano yung maganda para sa atin, yun yung ipupush natin. Tama po ba? Yun yung ipupush natin para sa prospect. So, nahihirapan tayo makapagpa-pay-in. So, kumbaga doon, natututo tayo sa ating mga topic ments. 'Di ba, mentors? Para no? Para ma-close deal mo talaga, para makuha mo talaga yung prospect na kinakausap mo, kailangan laging nasa mind mo, tapos na. So, kumbaga, halimbawa, may kinakausap ka, eto, J to. So, kumbaga, sa isip mo, tapos na. 'Di ba? So, yun yung mentors na, kumbaga, talagang kausap mo pa lang yung client, magpe-pay in na to kaagad. So, ganun. So, kailangan, 'di ba? Kumbaga dito, ikaw yung magiging solver ng problema niya. Okay? Ayan, so sabi nga ni Mentor Naomi, effective ang matching. Ask questions. So, sabi ni Tita Gara. So, para ma-solve mo talaga, 'di ba? Para makapagpa-pay-in ka, lagi mong tatandaan 'yan. Okay? So, next po natin. Closing is the art of matching product benefits, customer needs, or desire. So, dito, mentors, no, para kapag dito, 'di ba? Sa closing, ang hirap kasi pag English, no? So, ayan. So, medyo dumadaga yung elang ka. Ayan, so sorry. So, kapag ka pinapump up mo na, sasabihin niya, tara, process na natin. Yes, wala ka ng kahirap-hirap na ma-closing mo na. So, all throughout, ilang beses na siyang nag-agree sa mga sinasabi mo. All throughout sa presentation, talagang go na yung client mo and yung prospect mo. So, kumbaga dito, nag-gets na ng kliyente mo. Okay? So, mentors, no? Eto, no? So, ayan, next po natin.
always attend training and mentoring. So, eto mentors, no, eto yung pinaka, ano talaga, lalo na to, no, okay lang mentors, pasalamatan niyo po yung ating mother conquerors. Kasi alam niyo po, 'di ba? Siya yung nag-organize ng ganitong training na ginagawa natin. Okay lang, pa-type nga po ako diyan. Thank you, Mentor Naomi. Ayan. So, iinom lang ako ng tubig. Ayan. 'Di ba? So, always attend training. Ayan. So, thank you so much sa mga nagta-type, no, Mentor Nora. Ayan. Amazing morning, Ate Nora. Ayan. So, dito, alam niyo po, no? So, sabi dito, always attend training and mentoring. Knowledge boost confidence. So, sabi nga dito, no, kung gusto mo po talaga kapag ka may kakausapin ka, close deal na talaga kaagad. 'Di ba? Pansin niyo si Mentor Naomi. 'Di ba? Pag may kinakausap siya, automatic close deal na kaagad. Automatic magpe-PE na. Automatic OTS na. 'Di ba? So, sabi dito, always attend training. So may purpose kung bakit lagi kang pinapa-attend ng mentor mo, 'di ba? So kung sinesendan ka ng link, kung pinapa-attend ka ng mentor mo, attend ka. Alam mo kung bakit? Ayan. So alam mo ba? So before closing, ayan. Thank you so much, Mentor Naomi. Ayan. So Maanalyn Araisa. Ayan. So bago yung pangalan, no? Ayan. So alam nyo ba, mentors, no? Before closing, dapat handa ka. May mga bagay kasi na dapat gawin para maging confidence ka before closing. So, dito, no? So, they are the things na kailangan ready ka or alam mo. Una, kailangan umatan ka ng training and IBP and mentoring. Alam niyo po kung bakit? Kasi, 'di ba? Kahit closing 'yan, 'di ba? So, kumbaga sa mga training natin, sa mga ano, doon tayo makakakuha para maging confidence tayo or 'di ba? Every time na may kakausapin tayong kliyente, 'di ba? Confident tayo na ipaliwanag or i-explain yung mga kailangan or yung mga kailangan malaman ng kliyente natin. 'Di ba? Kasi kung hindi tayo aattend ng training, 'di ba, mentors? Kung hindi tayo aattend ng training, anong i-explain natin sa mga kliyente natin? Tama? Alam niyo yung ang hirap kumausap ng kliyente tapos pagdating ng oras, kasi ganito yung lasa ng barley, lasang ano, kamis. Hindi yung gano'n, mentors. Kaya dito, no, kapag kinukulit po kayo ng mga upline nyo, ng mga mentors, no, na alam nyo po yun, pasa ng link sa ano natin, tapos sa GC natin, pasok tayo kasi alam nyo po, no, so dito tayo matututo. Hindi po ginagawa nila para sa kanila yun. Kumbaga, hindi nila ginagawa yun para sa atin. Mali yung sinabi ko. Ginagawa nila yun para sa atin. Kasi para matuto tayo. 'Di ba? Para mas maalam natin kung paano explain natin yung negosyo. 'Di ba? Kasi ang hirap mag-explain kung wala tayong alam. Tama po ba, mentors? Ayan, so mas mabilis i-explain ang negosyo natin kung lagi tayong umaattend ng training. Kaya number 1 na kailangan nating matutunan, umattend tayo ng training kasi nandun po lahat. Nandun po itinuturo. Wag na wag po tayong magsasawa. Okay? So next po natin. Ayan. So ano sabi dito? Closing mindset. So eto, no, ano ba yung tamang mindset pagdating sa closing? So sabi, no, so number 1, trust the system. 'Di ba? So trust the system, bago ka mag-convince ng iba, kailangan i-convince mo muna yung sarili mo 100% na nagtitiwala ka sa system ni I Am Worldwide. So pangalawa, sold out ka sa negosyo. So yan yung number 1 tip ko, no? So pagdating sa closing, kailangan ikaw mismo yung super sold out, no? So pag hindi ka kasi sold out sa ginagawa nating negosyo, baka mamaya kasi, imbis na yung kliyente mo yung ma-convince mo, hindi. Kasi ikaw yung na-convince, 'di ba? Kaya number 1, mentors, no? Kumbaga dito kasi talaga sa training, dito tayo maso-sold out. Or dito talaga natin matututunan yung about sa sistema ng ating company, yung about sa system natin, 'di ba? So kaya kailangan attend ng training. And ang pinakamaganda, mentors, no? So don't be shy. So wag kang mahihiya mag-closing. So meron kasing ganito, no, means nahihiya ako baka mamaya kasi isipin niya pineperahan ko lang siya, baka mamaya kasi alam mo yung ano, nandun yung iniisip na
na pinapangunahan na kaagad ng negative. So mentors, wag po kayong maghihiya kapag laging yung iisipin is makatulong po kayo. Minsan kasi may ganitong mindset, ay kakausapin ko to, kaya lang kasi, baka mamaya hindi naman mag-pay in, baka mamaya kasi hindi naman bumili. Alam niyo po yung gano'n, napapangunahan na. Pero alam niyo po mentors, so mas maganda yung gano'ng isip or yung gano'ng mindset, tanggalin niyo po. Kasi alam niyo po, no, ayan. So maganda, 'di ba, na kumbaga, wag tayong mahihiya kasi alam niyo po yung produkto natin nakakahiya ba? Hindi, 'di ba? Yung sinasabi nila, alam niyo nasa SM ako, ayan na si Barley Barley. Alam niyo po hindi ako nahihiya. Kasi yung income ko, 'di ba, kahit sabihin mong barley yan, yan yung nakapagpa-awol sa akin. Yan yung nakapagpa-resign sa akin sa negosyong 'to, 'di ba? So ayun, wag kayong mahihiya. Ayan. So anong sunod? Anong sabi? Be aggressive but don't be pushy. So dito, diyan papasok mentors yung tinatawag po nating ABC rule. So sa mga nakaka-attend ng training, kung natatandaan niyo po yung ABC rule, so diyan papasok yung mentor. So pwede kang magpa-share or yung tinatawag na story. So pwede mong i-share sa mga prospect mo yung story ng mga mentors, 'di ba? So ayan, next po natin, be confident. So dito mentors, no, kailangan, 'di ba? Confident ka. Confident and positive that the client will definitely earn, make them realize na kailangan. Okay? So ano sunod? Be sincere and make them feel that you will help when you say it, do it. Okay? So mentors, eto, no? So dito, asan ako? When you say do it, never promise anything that you can deliver. So dito mentors, no, ang pinaka-ano mentors, no, kumbaga ang ano dito, wag tayong magpa-promise sa mga nakakausap natin na sasabihin nyo, dito pag nag-join kayo, kahit wala na kayong gagawin, kikita kayo dito. So wag pong ganun. Kasi wala pong negosyo na pag nag-join ka, wala kang gagawin, kikita ka. Walang ganon, scam po yun. Ayan. So, sabi ni Mentor Russell, hello po sa aking leader, Kuya Mens, Chris, Cubaro, and Ate Mens Girly. Hello po, amazing morning po. Ayan. So, wala pong ganun mentors, no, na sasabihin nyo, mag-join ka lang kay I Am Worldwide. Kinabukasan, magiging milyonaryo ka. Pwedeng ganon kapag ka nanalo ka sa raffle. 'Di ba? Sa anniversary natin, pwedeng gano'n. Pero mentors, no, so yung negosyo po natin, wino-workout po natin. Pero ang pinaka-aim niyo po, no, once na ginawa niyo po yung negosyo, mas i-aim niyo po na makatulong po tayo sa kalusugan po ng mga kakilala natin at hindi mga kakilala natin. Kasi alam niyo po, wag yun yung inisip niyo po. Darating at darating yung time, 'di ba? Hindi niyo na po alam na sabi ko, hala, saan na ba 'to galing? Sino na ba 'tong, kanino na ba 'tong leader? Alam niyo yung may magtatawag sa tawag sa kanino kaya 'tong leader? Alam niyo yung gano'n, mentors? Kaya yun yung lagi niyo pong iisipin na makatulong tayo sa kalusugan ng mga kakilala natin at ng mga hindi kakilala natin. 'Di ba? Kasi babalik at babalik sila para magpasalamat. Yun yung maganda sa negosyo natin. 'Di ba? Fulfillment. Kasi alam niyo po, yung income, to follow yan, mentors. To follow yung income once na lagi niyo pong inaano na makatulong tayo sa kalusugan ng tao. Okay? So next po natin. Ayan. So ask question to know their emotional pool. So dito kumbaga tanungin niyo kung ano talaga yung ano nung client natin. So kailangan malaman niyo kung ano yung bukod dun sa pangangailangan, 'di ba? So minsan kasi may mga client tayo na nakakausap, kailangan niyang magnegosyo or kailangan niyang bitawan yung trabaho niya. So ipasok natin yung ating negosyo or yung ating produkto. Okay? Next po natin, sabi dito, buying signals. Ayan. Ayan, so sabi dito, buying signal, no? So, they ask a lot of questions. So, tapos, dito na tayo, mentors, no? So, ngayon, paano naman natin malalaman kung makuklosing natin yung prospect natin?
Okay? Meron tinatawag mentors na eto no, so buying signals. Kailangan aware ka po dito no. Ayan, so mentor sa mga bago, sa mga luma, at sa mga lumang-luma, kailangan aware pa rin po tayo dito pa ulit-ulit. No, so or dapat maging observant ka pagdating sa prospect mo. So yung buying signal, ang ibig sabihin niyan, yan yung action na ginagawa ng prospect natin. So na alam mo na pwedeng magpa-pay-in sila or pwedeng pag na-observe mo yan, narinig mo sa prospect mo, mas lalo mo na mas lalong manggigigil ka. Yung kumbaga pag na nabubulol na. So kumbaga mas lalong mas maganda na kumbaga yung gigil na gigil ka mag-closing, panggigilan mo yung pagko-closing kasi diyan yung mga observant na may mga ganong kliyente na masyadong observant, merong ganon. 'Di ba? Yung masyadong matanong. Ayan. So need a master. So totoo no. So kailangan talaga kasi ang alam niyo po mentors no, sa lahat ng mga nakakausap natin, iba-iba. Iba-iba ang tao, iba-iba ang ugali, 'di ba? Iba-iba, merong dominante. Kaya nga meron tayong ano, 'di ba? Tawag dito, DISC. Kasi iba-iba yung mga client, iba-iba ang ugali, 'di ba? Merong dominante na alam niyo yung ganon. Kaya kailangan kumbaga ano tayo. So kumbaga kung ano yung mga question nila, bigyan natin, 'di ba? Yun yung katotohanan lang, no? Wag naman yung sobra-sobra na. Okay? So Pwede kasi kapag may kausap ka, magtatanong at magtatanong, ibig sabihin, interested yung tao. So may mga ganun mentors, no? So for example, ay maganda yung negosyo na yan. Ay interested ako dyan. Okay? O mas lalo ko na, kumbaga doon pa lang, makukuha mo na yung attention ng kliyente. Ibig sabihin, interested po yung kliyente. So may mga ganun kasing client na, kumbaga, paano yung ganyan, paano yung ganito, di ba? Okay? So sunod natin, they are enjoying what you are showing them. Yung natutuwa siya pag pinapakita mo sa kanya yung presentation. Yun yung signal na ibig sabihin, interesado siya. Okay? Sunod natin. No? So they talk about how much they can handle it when they own the product. No? So sabi, for example, may kausap ka, tapos ang question niya ganito, paano pag dinala yan dito sa US? Sa US? Paano ko siya ibebenta? Okay. So, eto na yon. Kumbaga, signal na yun, mentor, na ibig sabihin, interested po siya. Okay? So, next po natin, they want to know more. Ibig sabihin, marami siyang gustong malaman about the product or about our business and even yung expressing concern. Ibig sabihin, minsan 'di ba pag meron tayong nakakausap tapos nagbigay ng objection or concern, minsan feeling natin parang naku, wala na. Alam niyo minsan nakikita na merong mga ganito no, minsan pag may mga kinakausap na client, biglang may sinabi lang minsan may mga ganito na mag-iiba yung hitsura natin. So kailangan control tayo. No? Ayan. 'Di ba minsan yung feeling natin naku, baka hindi naman to interested. Pero alam niyo yung even expressing concern, sign pala yun ng interest. No? So kumbaga yun yung pinakaibang way din ng client natin. So nakaka-experience kayo talaga ng interested at all, 'di ba? Hindi talaga siya kumbaga minsan may mga hindi nagre-reply, minsan hindi talaga kumbaga hindi masalita, pero interested. So, ibig sabihin, if they have time to even express concern, ibig sabihin, interested yan. Kailangan mo lang matulungan na ma-resolve mo yung kanilang katanungan or yung kanilang problema. Okay? Nagigets po ba or naiintindihan po ba, mentors? And so, pa-type 1. Kung naiintindihan, ayan. Ayan, so thank you so much, no? So, mentor sa set, ayan. So, nandito ang ating bagong leader. Ayan. So, next po natin. Ayan. So, tips per closing. Ayan. So, ito yung step by step natin, mentors, no? Ito yung kailangan i-master. Okay? So, step by step sa ating closing. Kumbaga, pag okay na yung prospect mo at wala na siyang question, no? So, ngayon, para sabihin mo to, no? So, since na nagustuhan mo yung business, nagustuhan mo yung opportunity, maganda makapag-start ka na. Yun yung yun yung panimula. Sasabihin nyo, no? So, tinatawag na, ito yung tinatawag na assumptive closing. O, di ba? Pag English, medyo ano tayo, no? Medyo bulol. Alam nyo po, mahina ko talaga yung,
yung English tsaka yung math. Pero dito kay Iam Worldwide, yung ayaw ko, nandito. Diba? Ayan. So, dito, no, so nag-a-assume ka na nagustuhan ng prospect mo. So, kumbaga, sinasabi sa kanya na maganda makapag-start ka na. Okay? So, nakuha mo na yung script, di ba? So, assumptive closing, yun yung madalas na ginagamit natin. Bakit hindi natin tinatanong? Anong nagustuhan mo ba? So, dito kailangan, kumbaga, tanungin mo na yung kliyente, anong nagustuhan mo? Magjo-join ka na ba? Di ba ganon? Dapat sa assumptive closing ka, wala nang dapat aayaw. So kumbaga sa negosyo natin, kailangan magustuhan niya na kaagad. Kasi since na nagustuhan mo, maganda makapag-start ka na. Then diretso ka na, one leg closing. So ano nga ba yung one leg closing? Kasi pwedeng ganito, no? So nagustuhan na ni prospect, nagandahan si prospect, pero paano nga siya mapapapush na mapa-OTS? So, sa mga hindi nakakaalam po ng OTS, so ano nga ba yung OTS? On the spot, pay-in. So, yun yung karaniwan po, no? So, on the spot. So, kailangan may i-deliver mo sa kanya. So, sense of urgency na tinatawag. So, kailangan ma-realize niya na hindi na niya kailangan pang mag-join later. So, kailangan ngayon na. No? So, kailangan, ito yung minsan karaniwan talaga mentors, no? Na pag may mga nakakausap tayo, yung gustong-gusto na nung kliyente natin. Tapos, biglang, ay, sige, gusto ko na yung Jade. Pero sasabihin ko muna sa asawa ko, kasi syempre, kailangan pa rin ng ng asawa ko. Oh, ayan na. Okay po, sige po, sabihin niyo. Pero maganda po, kausapin po natin yung asawa niyo po. So, pag hindi natin kausap yung asawa, anong mangyayari? Wala, ayaw ng asawa ko, bumili daw siya dun sa 500 pesos lang. Naku po. Yung tipong, yes, isa na lang. Isa na lang just for you na ako. Pero, dahil yung kliyente mo, sasabihin ko muna sa asawa ko. Sasabihin ko muna sa nanay ko. Sasabihin ko muna sa kapatid ko. Pero, nagbago yung isip ng kliyente. Kaya mentors, no, kaya kailangan talaga mapa-OTS natin or on the spot kasi maraming nagbabago. So dito mentors, no, once na hindi natin na-follow up yung client natin, number one mentors, no, kumbaga 48 hours, simula nung napresentan mo siya, kailangan ma-follow up mo siya. Kasi nagbabago po yung isip. Ayan. Relate na relate daw si Mentor Edward, sabi ni Mentor Nelson. Totoo. Kasi na-experience ko yan. Alam niyo yung ganon. Okay? Cut off, closing. Ayan. So, paano natin i-deliver yung ganyan? Kasi ganito, no? So, sa assumptive closing, since na nagustuhan mo yung negosyo, maganda makapag-start ka na. Kasi meron kaming tinatawag dito na positioning. So, one leg closing, ibig sabihin, pag ikaw nag-join, lahat ng susunod nakakausapin namin, under mo na. So, parang ganito siya, mentors, no? So, sa mga bago, ganito siya. So, meron 10 tao na magjo-join sa team ko. So, gusto ko, ikaw mauna, kasi yung siyam, papasok na siya under your organization. Ibig sabihin, lahat ng mga points na makukuha mo, lahat ng mga points na manggagaling sa kanila, papasok yun sa organization mo. Kaya number one, mentors, no, kapag ka, ayan, parang gumuho daw yung mentor na yun. Ayan, totoo, no? So, ayan, mentors, no? So, ito yung pinakamadali na i-explain sa mga kliyente natin. So, meron kasi mag-join sa akin 10. So, maganda, mauna ka na, pang 10 ka. So, maganda, mauna ka sa siyam, kasi yung siyam na yon, pag nauna ka, under na sila ng organization mo. Okay? So, isa yun sa realization, mentors, no? Ito yung sabi ko, may ganun pala. Ganun kasi ang kagandahan sa account natin or sa Iam Worldwide kasi one account policy tayo. So once na nag-join ka, lahat ng mga susunod, under mo na yun. Lahat ng mga points nila, papasok sa'yo. Paparisan mo na lang yun ng paparisan. So sa mga bago, no, alam ko hindi nyo pa gaano po naiintindihan, tanungin nyo po yung mentor nyo po. Okay?
So, next po natin, prepared package. So, i-ready na po natin yung package natin. So, alam naman na po natin yung mga packages and mode of payment. So, ano nga ba yung mode of payment natin? So, pwedeng bank, pwedeng GCash, pwedeng minsan credit card. So, kailangan alam na natin kaagad. Para alam nyo yun, ito, ano po, pag tinanong nyo po kasi, pag tinanong nyo yung kliyente, ano yung mode of payment nyo? So, ang mangyayari, ano po, pwede ba credit card? So, ayan. Yes po, pwede po yung credit card. Pwede po GCash? Yes po, pwede po. Ayan. So, yun, no? So, automatic. So, sense of urgency. So, dito kailangan, kumbaga, mabilis. Tama ba? Yung ano, urgency. Ayan. Yun yung pagkakaintindi ko, mabilis. So, down payment. So, dito, mentors, no? So, kumbaga, pwede yung down payment. Ito, karaniwang nangyayari to sa akin, no? So, kumbaga, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, kasi hindi naman po talaga kaya. Pero alam niyo po, kumbaga, kumbaga ang nangyayari, halimbawa pag 16,800, 'di ba 17 bucks. Okay lang ba magbigay muna ako ng 5-6? So bibigyan ko siya ng 6 bucks. So ibibigay niya sa akin yung 5-6. Tapos ang mangyayari kailangan kumbaga magbibigay kasi kayo sa kanila ng kumbaga ito pong down payment. Kumbaga ang ano po dito for 1 month lang. So kailangan magbibigay po kayo ng ano man tawag dito? Ng kung kailan pwede lang. So, minsan kasi, pag sinabing down payment or hulog-hulugan, ang nangyayari, 1 year. So, so, di ba? Kaya kailangan, kumbaga, magbibigay kayo sa kanila ng limit. Okay? So, calendar closing. So, mentors, no? So, dito, lalo na sa mga bago po. So, ang ano natin, ang cut-off po natin ay Monday. So, tulad ngayon, Tuesday is clicking day. Ibig sabihin, so sa mga pwede kayong mag-click Tuesday ngayon. Yung income nyo po, papasok po yun ng Friday. So kapag ka may kliyente ka, no, so maganda ganito. Sasabihin mo sa kliyente mo, ayan, so nakapag-start ka na. So maganda, kausap na tayo ng mga kakilala mo. So para maibalik natin yung pinuhunan mo, ang gagawin natin, kausap tayo ng client, so bago dumating yung cut-off. Para pagdating ng Tuesday, click na tayo, pagdating ng Friday, nakuha mo na yung income. Nakukuha, mentors? Nagigets po ba? Ayan. Yes. Hala. Shout out sa ating Father Generals. Andito. Ayan. Amazing morning po, Kuya Mens. Ayan. So, next po natin. Okay. Sample closing script. So, ito yung karaniwan, no? So, pwede nyo po itong i-screenshot. So, lalo na sa mga bago, no? So, pwede nyo po i-screenshot to. So, kumusta? Natapos mo ba yung IBP? So, ito yung kumbaga kapag kami sinesend po na tawag dito, na video ng presentation or napa-attend mo yung kliyente mo dun sa Zoom. No, so may tayo IBP tayo sa Blast. So maganda no, mapa-attend po natin yung mga client po natin. So eto na. So kumusta? Napanood mo ba yung IBP or yung IBP po no? So yan po yung ano nga yung IBP? I am business presentation. Ayan. So, yan po yun. So, napanood mo ba yung video? So, nagustuhan mo ba yung presentation? So, antayin mo yung sagot niya. So, ang sagot niya, minsan, that's good, sabi sa'yo eh. So, kumbaga nakuha mo, okay naman yung presentation, maganda siya. So, eto, no? So, that's good, sabi sa'yo eh. Sure ako na magugustuhan mo. Yun yung tinatawag na assumptive closing. Maganda talaga to, no? So, sa business natin sa panahon ngayon, kasi kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita. And yung product natin, madaming kailangan. Ito yung pinaka-sample mentors, no? Lalo na kapag nagko-closing kayo. Ito, nakuha ko to sa isang mentor natin. Ganito, no? Pag ginawa, pag ginawa niyo yung retailing, ganito. Halimbawa, nakabenta kayo ng 1 box sa loob ng isang araw. Ilang araw po meron tayo sa loob ng isang buwan? Di ba? Minsan 30, minsan 31. So, ibig sabihin po, pag ginawa niyo po yung ating produkto or yung pagbebenta lang po ng barley, sa loob ng isang buwan, meron po kayong 30,000, 31,000. Tapos papasok niyo po, magkano po ba yung income niyo po sa trabaho niyo po?
So doon siya mentors, no? So doon po natin mapaparealize yung mga kliyente natin, lalo na dito sa Pilipinas or nasa ibang bansa, no? Kasi pag tinotal po yung, yes, pa isa-isang box, pero pag tinotal mo yan sa loob ng isang buwan, magano? So ibig sabihin, kapag nakakabenta ka ng 2 box, total mo yan sa loob ng isang buwan times 2. Diba? So ganun. Kumbaga, kumbaga part-time na ginagawa. Pero, yung part-time na yun, mas malaki pa yung kita kumpara dun sa sahod po nila. So, ganun siya. And ang saya lang kasi alam niyo po yun, nakakatulong ka sa kalusugan ng mga kakilala natin. Okay? So, sample script pa. Tapos, cut-off natin, eto, nasabi ko na to, no? So, yung cut-off natin every Monday, no? So, maganda, makapagkausap na tayo. So, eto na ipaliwanag ko na to kanina. So, eto, no? So, process na natin. Ayan. So, eto, mentors, no? Additional tips. Ayan. So, phone calls or video call are much effective than chat. So, totoo naman, mentors, no? So, mas maganda kapag may nakakausap kayo or may mga inquiry kayo, mas maganda, ma-turn nyo po ng video call. Kasi ang hirap pong makapagkausap tayo ng client, tapos sa chat lang, mahirap po yung ganun. Pero may napapapiin ako ng ganun dito sa Pilipinas. Pero sa international, mas maganda, ma-turn nyo po na makausap nyo po yung kliyente. Kasi iba pa rin eh. So kumbaga, doon kasi makikita ng client natin na hindi to scam kasi nagpakita. Hindi to scam kasi eto nga, yung nakikita ko nga, yung barley nasa likod niya eh. 'Di ba? So maganda, ma-turn nyo po siya sa tawag, sa video call, and ang pinaka no, so be excited and talk with conviction. So kailangan excited ka na ipaliwanag sa kanya yung ating negosyo, yung ating produkto, yung alam niyo yun, yung wala kang pag-aalinlangan na kasi yung walang ganun. Ganito po, yung mga ganun. Alam niyo po yung ganun. So kailangan sa mga bago, sa mga no, so kailangan ma-practice po natin yung ganun na walang yung ganun. So nagigets niyo po ba, mentors? Inom lang ako ng tubig. So eto no, again. Asan ako? Be excited and talk conviction. Ayan. So nasabi ko na yan. Ayan. So eto, power of choice. Lagi niyong tatandaan, no? So, mapapansin niyo kanina, hindi natin tinanong yung si prospect. So, ano ba yung package na nagustuhan niyo, di ba? Hindi lang nag-e-end sa ganon. So, lagi mo siyang pinapapili. Ano yung package na nagustuhan niyo? It is jade, platinum, or gold, or silver. So, kumbaga doon, kumbaga papipiliin natin siya. Huwag yung sasabihin natin, jade, 'di ba? Ayan. So, ano yung mode of payment? Credit card po ba? Cash po ba? So, pinapapili mo siya. So, papipiliin mo yung prospect mo kung ano yung mas maganda. Okay? Tama? So, para maiwasan natin yung decision fatigue na tinatawag. Okay? So, next po natin, ayan. So, maintain your posture. So prospect should not feel that you need him. Always remember that you are giving an opportunity to help them change his life. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Merong iba no na nagsasabi na posture iba to sa understanding nila. So, ito yung posture kasi in sales, ibig sabihin yan, attitude mo. Pag kinakausap mo si prospect, yan ang ibig sabihin, yung posture in sales, okay? Ano yung attitude mo pag kinakausap mo si prospect? So, kumbaga, if in-feel mo sa prospect mo, na kaya mo siya ipapiin, na kumbaga kaya mo siya ipapiin para mag-just for you ka, o pinapa-feel mo sa prospect mo na importante siya na kailangan niya mag-pay-in para sa benepisyo, para sa benefits ng produkto. Okay? Sabi dito,
prospect should not feel that you need him. Always remember that you are giving an opportunity to help him change his life. Kaya kailangan, attitude mo yan. Is marami kang kinakausap, okay? So, dapat ganito tayo sa prospect natin. Ang attitude natin, marami tayong kinakausap, ang dami nating naka-line up, nakakausapin. Kung gusto mo matulungan kita, 'di ba? Kung ayaw mo, marami akong kakausapin. Kailangan ganun yung maipa-feel mo sa prospect mo. Busy ka na tao, ang dami mong kinakausap, tama? Okay? So next po natin, practice. Ito paulit-ulit tayo dito, no? Practice, practice. So pwede ka mag-practice sa mentor mo, pwede ka mag-practice sa leader mo. So kung ano yung closing and ano yung goal mo. So 24 to 48 hours, kailangan ma-closing mo yung prospect mo. Okay? So, next po natin. Ayan. Ayaw na mag-ano ng slide natin. Ayan, wait lang, mentors. Ng tips lang. Ayan, wait lang, mentors, no? Naghang yung ating ano. Kita yung akin. Ayan, so nangyayari talagang ganito, mentors, no? So dito, no? So sabi dito, okay? So dito, mentors, no? So sabi dito, numbers game. So damihan mo lagi yung kinakausap mo, okay? So yung mga nakakapagpa-OTS, so hindi yan yun dahil sa kinakausap nila OTS na kaagad, no? So actually, ang dami kasi nilang kinakausap. Ayan, may nagchat. So mentors, no? So dito, actually, ang dami kasi nilang kinakausap. May mga OTS, kailangan alam mo yung batting average. So dito, mentors, no, so ibig sabihin ang daming taong kinakausap, hindi lang yan yung OTS. So pwede sa 30 na kausap niya, 10 diyan yung na IBP niya. So 10 diyan yung na IBP o 2 diyan yung nag-pay-in. So kaya mentors, napaka-importante na marami tayong kinakausap. Kasi minsan ang nangyayari na experience ko, no, so sabay-sabay na nag-pay-in. 'Di ba? So yung tipong last year ko pa kinausap, nag-pay-in ngayon. 'Di ba? So kailangan marami tayong kinakausap. Ayan. So, wag ka mag-expect na kausap mo ngayon, may kausap ka, isa, dalawa sa isang araw, tapos nag-expect ka na may PIN ka. So, walang ganun, mentors, no? So, kaya kailangan, marami po tayong kinakausap, no? Ayan. Ayan, so, tama po, no? So, eto pangalawa, be ready with photos and story. So, be ready photos and story. So, sabi nga, no? So, pangatlo, prepared with your tools, list of packages, order form, bank details. So, eto napakaganda po nito, no? So, kailangan talaga, kumbaga, kailangan ready ka. Kasi merong ganito, ready to pay in si prospect. So, pero wala kang bank details. So, kailangan naka-ready yan, mentors, no? So, nangihingi po sila ng bank details kaagad. So, nung binalikan mo si prospect, di ba? Nung binalikan mo yung kliyente mo, nagbago yung isip. So, sayang, imbis na OTS na kaagad, hindi. Kasi wala kang bank details. So, kailangan naka-ready na po yan. So, kailangan mabilis po tayo. Okay? So, number 4, follow up. So, kailangan meron tayong follow up list. Kung meron kang prospect list, meron ka din follow up
list. So, ibig sabihin, ito yung mga prospect mo na pinapollow up mo for pay-in. Dapat may listahan ka. Okay? So, next po natin, learn stories of successful distributor. So, di ba? And next po natin, kaya kailangan alam natin yung mga stories ng mga distributors po natin, yung mga successful. So, tulad ng mga top earner po natin. Ayan. So, learn to share during closing. Practice your spell on how you were able to join I Am Worldwide. So, kumbaga dito, no? So, minsan, may mga ini-invite tayo, mentors, no? Di ba? Minsan, yan, may mga team day tayo na may mga ini-invite tayo. So, yun yun. So, maganda makapag, yun yung, kumbaga, kailangan, wait lang, nawala ako. So, practice natin yung spell, how you were able to join. So, I Am Worldwide. So, minsan, in-invite kayo ng mentor nyo, no, men? So, share ka naman ng prospect mo or may volunteer ka doon na mag-share kasi doon ka din magpa-practice or doon ka rin makakapagpa-closing. Okay? So, eto mentors, no? Next natin. Ayan. So, objection. So, field, found technique. So, what if may mga objection, so paano mo siya i-handle? Okay? Nakikita po ba yung ano? Clear po ba? Lipat ko lang sa kabila yung mga mukha natin. Ayan. So, field found technique, it's a psychological technique that means to important. Okay? So, eto yung technique na to, very important, very effective to sa lahat ng objection, no? So, kumbaga mai-encounter natin, mentors. So, eto. So, next po natin, can be used during closing for overcoming objection. Okay? So, kahit anong objection, kaya mo ma-overcome gamit itong technique na to, mentors. Okay? So, next natin, field found technique. The standard formulation of objection handling technique goes like this. Okay? So, dito, tell them I understand how you feel. This is intended to tell the customer that you have heard them and can empathize. Okay? So, tell them about someone else who feels same way initially. You're telling the customer that they are not alone and not things can change. Okay? So, dito, mentors, no? Pag pinagdadaanan ko, kumbaga eto, mentors, pinagdadaanan ko din to, no? So, meron kang same experience, no? So, kumbaga, lahat naman dumadaan sa ganito, napagdadaanan yung ganito. Okay? So, found that they did, ano yung solution na nakikita mo, na nakikita ng tao na sinisharan mo para makapag-join siya. Okay? So, next natin. Ayan. So, parang ganito, mentors, no? So, sabi dito, paano mo sasagutin yan? So, wag kang patusok na sumagot. So, for example, ay nako friend, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan, mag-join ka na. So, lalong, kumbaga, so doon, kumbaga parang nanggigigil ka na. So, pwede rin naman yan. Pagkakilala mo. Pero pag hindi mo kakilala, wag ano, no? Ayan, so, pero kung gusto mo mas effective, mas maging open siya dun sa isang suggestion mo sa kanya, no? So, pwedeng gawin tong field found technique. So, tanungin mo siya, kailangan makibagay ka dun sa nararamdaman ng prospect mo. Mas magiging open si prospect mo sa isa-suggest mo sa kanya. So, kapag na-feel niya na naiintindihan mo siya, okay. So, pag ganito, ito yung pwede mong sabihin sa kanya. Okay? So, next po natin, yan yung then tell them how that person found they did what you wanted, both the product they wanted. Okay, so dito, no, same kayo na situation. Minsan kasi, di ba pag may mga problema yung tao, feeling nila para silang yung dumadaan sa ganung sitwasyon, tama? Pero if you are going to share your experience or experience ng iba, so hindi siya nag-iisa. So mas maganda, open-minded siya sa ganung suggestion or sa ganung sasabihin mo. Ito yung found, no? So, eto, no? Yung found, anong yung masasuggest mo sa kanya na pwede mong gawin. So, pwede mong i-share sa experience mo or pwede mong, kumbaga, mag-share ng experience ng iba, ano yung
ano yung maibibigay mong solution. Okay? So, pwede mong isuggest sa prospect mo, nagets mo po ba yung format, feel, kumbaga, kailangan niya ma-feel na naiintindihan mo siya. Okay? Yung feel, same kayo ng situation or pwede kayong humanap ng story na situation niya. Same ng situation niya. Okay? Yung found, ano yung solution na pwede mong maisuggest sa kanya. Yan yung formulation and merong objection. So, maraming objection, no? Pero ito yung standard na pwede mong sundin. Ayan, so sa totoo lang, no? So, ito yung malapit, no? So, next po natin. Ayan. So, more tips on closing. Ayan, so natuto po ba, mentor? So, medyo no? Medyo nawawala-wala tayo, sorry. So, patapos na rin tayo, mentor. So, dito, natututo po ba? Ayan, so, patype naman po. Ayan, so, opo daw. Ayan. So, eto malapit na tayo matapos, mentors. Next po natin, more tips on closing. So, we can handle use dwarfing. Ano nga ba yung dwarfing na tinatawag? Okay, so gusto mo ba mas mapa-jade mo yung prospect mo? So, ma-feel niya na hindi ganun kalaki yung jade na ilalabas niya. So, pwede mo gamitin tong dwarfing. Dwarfing. Ang hirap na ibigkas pag English, 'di ba? Ayan. So, eto, so dwarfing, ibig sabihin, tama ba yung ano ko? Ayan. So, tawang-tawa si Kuya Edward, no? Alam niya kasi kahinaan ko yung English, eh. So, gusto niya, kung gusto mo mapa-jade yung prospect mo, so mapa-feel niya na hindi ganun kalaki yung package na ilalabas niya. So, pwedeng gamitin to. So, di ba, for example, na-encounter mo, no? So, na-insure, kumbaga, dito, as follow as 2 pesos lang, 'di ba? A day be prospect. So wait lang. Ayan. So dito, no, for example, na-encounter mo na ba to sa insurance? 'Di ba for as low as 2 pesos a day, be protected, 'di ba? So be protected, 'di ba? Or sa sasakyan, 'di ba? Yung dream car mo for as low as 400 pesos a day, may ganyan, 'di ba? So sa atin, for example, gusto mo mapa-jade yung prospect mo, okay? So pwede mo i-divide yung jade, yung halaga ng jade natin sa 365 days. So 198,800 divide nyo sa 365 days. So parang lumalabas sa loob ng isang araw merong 544. 'Di ba? So parang doon mapapaisip yung oo nga, no? 'Di ba? So, yun, alam mo ba, 544 pesos a day lang, 'di ba, yung jade? So, saan napupunta yung 544 pesos mo a day, 'di ba? So, 544 pesos mo a day, pero katumbas nito yung time and financial freedom. So, what more kung gold? So, 44,800 divide mo sa 365, friend, wag ka nang manghinayang sa gold. Kasi, ang ilalabas mo is 122 pesos a day lang. So, wag kang pumayag na pag uminom lang, So, kumbaga yung 122 pesos, wag kang pumayag na pang-inom lang yan, pang-bisyo lang yan. So, nasisira pa yung kalusugan mo dyan, di ba? So, dito, di ba? Pero dito, sa 122 pesos a day, even yung gold, so wag kang manghinayang. So, what more kung silver, di ba? So, maparealize mo, kahit na empleyado ka, di ba? 16,800, divide mo sa 365 days, friend, 46 pesos lang yan a day. So, sa silver, 'di ba? Maparealize mo na kahit empleyado siya, kaya niya. Kasi ginagastos niya, 'di ba? Kasi ginagastos niya lang normal everyday, 'di ba? 46 pesos a day. So saan mapupunta 'yon, 'di ba? Pero meron dito, no? 46 pesos a day lang yung binabayad niya sa silver. Ngayon multimillionaire na. 'Di ba? So nag-start sa 46 pesos lang. Kumbaga, i-total niyo, 'di ba? I-divide niyo, mentor. So, magkano yung silver natin? 16,800. Divide niyo sa 365 days. Lumalabas magkano? 46 pesos. Okay?
So, ang dami natin ganyang story, no? So, kumbaga, naparealize natin sa kanila na hindi nila kailangang manghinayang kasi normal lang na ginagastos nila everyday. Pero dito, ang katumbas nito, no? So, time and financial freedom. Okay? So, next po natin, show the vision and plan. So, another tip sa inyo, no, mentor. So, ipakita ko muna agad yung plano mo ipapakita mo kaagad yung plano mo. So, ibig sabihin, for example, di ba sinabi mo na yung di ba sinasabi mo na sa prospect mo, o sige, process na natin kaagad yan. Kasi maya-maya may ipaprocess kami, pwede kitang isabay. Tapos, iset na po natin agad yung mentoring natin para magturuan na kita kaagad. Kasi ang goal natin is makapag-ROI ka in just 1 week or 2 weeks, okay? Para mabawi na kaagad yung puhunan mo. Okay, so yung plano ka na kaagad kasi it makes them feel na secured and excited. So higher probability na yan yung mas effective. Yan yung showing the vision and plan. Okay? Then suggestion, umiyak si baby. Ayan, so suggestion, closing. Eto pwede itong i-insert yung middle, no? So for example, pag pinipresent mo yung package, pwede mong Ayan. So, pag pinipresent mo yung package, pwede mong i-gauge. Pag pay-in ba to, interested ba talaga to? So, pwede mo siyang tanungin. If ever ba, ano bang gusto niya? Ano ba yung gusto niya dito? Barley ba? O gusto niya Garcinia? So, ganun, mentors, no? So, pwede siyang tanungin. Na kung ganyan, pag Ayan, so pwede siyang tanungin, mentors to, kumbaga magko-question kayo para magets niya or saan siya mas interested sa produkto natin, sa Garcinia ba o sa barley. So, okay? So, pang-apat, ayan, so dito, no, pay now, pay later. So, dito, another tip pagdating sa closing. Nakita mo sa kanya, pag tumatango siya, di ba, benefits niya na pag nag-join siya ngayon, siya yung nasa taas. So, compare sa nag-join siya ng later. 'Di ba? So, benefits kapag ka nauna. Pero kung halimbawa, mag-iisip siya sa lang. So, yung mga, imbis na yung 10, yung siyam na mag-join under ng organization niya, hindi. Kasi kung baga nag-join pa siya later, so naging under na siya nung siyam. Okay? So, para makita niya or kumbaga dito, ma-visualize niya yung presentation is, kumbaga, makita niyo yung pagkakaiba. So, ganun, mentors, no? So, pwedeng nasa baba na siya, di ba? Ayan, so, yun yung mas effective and when it comes to closing. Okay? Ayan. So, tapos na tayo, mentors. Umiiyak na isa. Thank you so much po. May naintindihan po ba? Ayan, so back to you po, Tita Mens. All right. Thank you, Mentor. Johnny Lintorno, you are amazing. Ang ganda ng presentation natin. Ang ganda ng training. And thank you din to all mentors na nag-join. We have 58 participants. So we are all amazing for listening this training. Di ba? Napakaganda. So, before tayo magtatawag ng 2 leaders to share their learnings, sa tawag muna tayo, photo gallery. So, tatawagin ko muna sino, Mentor Mary Grace. Siya po bang taking picture? Mentor Edward, sino bang magtitake ng picture? Ako na po, wala po yata siya. Okay, so naka-spotlight po kayong dalawa, B-sign po kayong dalawa para mayroong activity, nakasama kayong dalawa. Mentor Jonelyn, B-sign po. Naka-ano siya eh. Mentor Jo. Mentor Jo. Mentor Jonelyn, nawala yata. Sandali ha. Nawala. Para siyang nawala. Mentor Jo. Nandiyan ka ba? Mentor Mark.
Mga mentors, hold on muna tayo ha. Huwag muna tayong Sige, aalis. gallery review muna tayo. Tapusin muna natin gallery review. Okay. And paano po si Joe, hindi siya hindi po maka-unmute si Joe. Oo. Kasi yung laptop naghang pa-host ko lang po siya. Naghang. Ayan. Okay na. Nakaana na siya. Ayan. So, sandali siya sandali ha. I-co-host ko lang para pwede siyang makaano. Okay. Ayan. So, okay. So, okay. Gallery view po muna tayo. Okay. Be sign everyone. So, 1, 2, 3. Sandali. 3, ano tayo? Hindi. Ulit po. Ulit. Na ginahol ako kay Mentor Jonelyn. Okay, sandali. Ayan. Be sign po everyone. Okay, open cam. 1, 2, 3, smile. Second page. Ayan, dumadami na po tayo. Palagi nang lumalagpas tayo sa 50. Nakakatawa po. Okay, be sign po uli. 1, 2, 3. Hindi natin alam kung nasaan. And last page. Okay. Be sign. 1, 2, 3. Okay, Mentor Joe and Mentor Gara. Andali po ha. Ano ko po, Mentor Joe. Okay. Speaker. Okay, si Mentor Joe. Sandali, alisin ko lang muna. Medyo umano ako dito. Move this one. Okay, remove spotlight and then add Mentor Jonelyn. I think this is the one. Add spotlight. Ayan. So, Mentor Joe and Mentor Gara. Okay. Be sign, 1, 2, 3, smile. And then Mentor Jonelyn, ikaw po, spotlight po kita. Okay. Dati sandali lang ang picture, ngayon mabilis, madami na. 1, 2, 3, smile. Mentor Jonelyn. Okay. Ayan. So, ayan. Salamat. Back to you, Mentor Gara. All right. Thank you, Mentor Edward. So, napakahalaga din talagang always attend trainings and mentoring kasi nabuboost ng knowledge natin and boost sa ating confidence, di ba? Kaya sabi nga ni Mentor Jonelyn, walang top earner na hindi marunong mag-present. Kaya kailangan talaga sa negosyo natin at kailangan hindi tayo magsasawa sa pag-aatin ng training kasi mag-grow tayo at hindi na lang natin namalayan na gumaling tayo, di ba? All right. So, tatawag ako ng 2 leaders kung ano pong learnings nila or pwede pong kung mayroong mga tanong, paki-ano na lang po or ako ang tatawag. So, ako na lang siguro kasi para na lang din natin yung time kasi yung iba din busy din. So, pwede ba ako tatawag kay Mentor? Gusto ko yung kay Mentor Lucy. Mentor Lucy, do you have any questions or learning about the trainings, please? Wala pong sounds. Mentor Lucy. Ayan, pwede na mag-unmute. Mentor Lucy. Pwede po tayong, okay. Thank you, Mentor Lucy. Wala yatang man. Ako po ba yung tinawag o hindi? Meron Di- palang Lorde. Hindi. Ayan. Hello. Mm. Unmute na. Yes, ma'am. Go. Thank you for having me. You can ask questions or you can say about your learning in this training. Thank you. Maganda po. Salamat po. Mentor Lucy, kanino pong
Sino pong leader natin, Mentor Lucy? If you don't mind asking you. Sino bang leader natin? Yung mentor mo? Si Delilah McNeil. Oh. Thank you. Baka may mga question ka, Mentor Lucy, about the trainings or concern mo. Baka may tanong ka sa... Yung training, very educational. Maganda. Okay. Yun lang muna. Mentor Lucy, I hope you always attend training kasi dito din tayo mag-grow kasi dati ako, hindi din ako marunong mag-present or whatever. So because of the trainings, so natuto na rin. Thank you, Mentor Lucy. Thank you. Next. Pwede ba kay Mentor iPhone number 3? Mens, pwede Mens. Do you have any question or learnings? Hindi ko. Kaya ano na lang kay Mentor Malin. Amazing morning. Do you have any questions or learnings about the trainings, please? Meron po akong actually tinext ko po pero hindi po yata nakita. Oh, okay. Sorry. Anyway po, ang tanong ko po ay so pagka po nag-IBP, yung 'di ba po yung IBP yung nag-represent kayo sa client nyo, ay meron po ba tayong ginagamit na halimbawa ay flyers or blueprint na pwede nating ilagay sa folder, tapos habang nagdi-discuss tayo, we are showing it to them. Halimbawa yung picture ng mga packages, ilang barley ang marireceive mo pag ganito, ganyan-ganyan. Yun po, meron po ba tayo noon? O dahil high-tech na, nasa lahat, nasa cellphone na, sa laptop, ganyan. Yes, Pero ma'am. mas maganda rin po yung meron tayong binubuklat ba na ewan ko, it's an old way. Alam ko. Pero mas maganda pa rin yung meron tayong ganun na Brochure. Yeah. Brochure or yung makikita nila o pwede mo ding ibigay sa kanila para they can pag hindi kayo nag-close o hindi siya nakapag-decide, pwede mong ibigay yon sa kanila to think it over na kung alin ang package na gusto nila. Ganyan. Hindi kaya po? We can do that. Like, kasi ngayon, kung hindi tayo like literate in computer, we can do, you can print out. Pwede natin mas maganda nga po yun. Yun ang suggestion ko para ba maging confident ka na yung iisipin mo pag nalimutan mo nandun sa folder, ito po, makikita mo na yung sasabihin mo o yung explain mo. Hindi kaya po? You can ask to your applying. Ayun po ay sa akin ay magandang technique or way of discussing with the client para in case na malimutan nyo, matitingnan nyo dun sa folder. Katulad kasi po lahat po ng mga meron pong distributor brochure na binigay. Opo, kasi po itong distributor, ito po yung binigay, ay hindi naman po ito yung wala po dito yung mga... Andyan po. Wala po dito yung mga... Ayan, ito nakalagay dito, yung mga ruby, sapphire, hindi pa po yan. Di ba po, mga 5%, hindi ko rin po maintindihan kung ano itong 10% o right and left.
yung pong maganda yung pong unang-unang ipapakita nyo sa client. Halimbawa, package, silver, ilan ang sa halagang yun, ilan po ang marireceive nyo. Andyan po, Ate Malin. Baka niyo lang po napansin. Kompleto po yan eh. Back to back po yan. Back to back po yan. Walang nakalagay sa Sapphire, Emerald, Diamond. Pero yes, eh. Walang nakalagay kung ilang ilan ang marireceive mo. Mga figures lang po ng halimbawa when you sell for gold, you will get 40,000. When you sell Yun magpapaprint mga po kayo. commission. Pero yung nakikita natin sa sinend nyo first Slide. time na Slide po ng tapos merong corresponding na ganito. Hindi ko lang kasi ma-print hindi ko po ma-print sa printer kasi nasa cellphone. Means Ate, punta ka sa Ate Malin, bali po ang gagawin natin, gagawa po ako ng parang pinaka-presentation ninyo. Kasi actually, yun nandyan, ayan po, si ate. Yung presentation po kasi na nandyan sa ating brochure, yung pinakita mo, is ano po yan, tawag dito, summarize na po kasi yan nandyan. So ang gusto niyo po kasing makita is yung part na kung saan yung una naming ipinakita sa inyo, naalala niyo po yon. So ang gagawin ko po noon is magpapaprint po ako ng siguro dadagdagan ko na. So parang gagawa ako ng parang folder na kung saan ganyan din po siya. Kaya lang ang mangyayari medyo malalaki kasi po kasi yan, nandiyan po lahat yung tinatanong ninyo, lahat ng question ninyo kung paano papakita doon sa mga client. So ngayon ang na lang is magagawa po kami nila Mentor Naomi ang core po ng standard na ipiprint. Kasi kung sakali sa Canada, hindi rin nila makukuha or kumbaga ang conquerors magkakaroon ng standard na presentation through yung booklet. Ngayon, yung bawat isa po ng bawat leaders po ng core ng conqueror is magkakaroon ng kanya-kanyang kopya na ipapaprint kunwari sa Staples, sa kung saan man printer na po pwedeng tapos lahat ng leaders na nandun kunwari sa US, kapag may nanghingi sa US, sa akin manggagaling papunta sa Canada, manggagaling kila Mentor OP at saka kay tapos sa Hawaii kay Mentor Wilma. Tapos so yung ganun po yung gagawin natin. So tayo lang po. Mentor Naomi, meron na bibiling ganyan. Yung ang tao doon, yung parang naka-booklet na malaki. yeah, meron ba tayo nun? May nabebenta sila Mentor Marlon tanong ko. Yung tanong mo please. May Tapos mabigat niya lang. Kasi complete. Tapos ipapaprint natin. Ang kakailanganin ko doon is yung kopya lang ng bawat isang page. Tapos ipaprint. Kung po pwedeng bigyan tayo ng niya, yung pinaka-master. Ay, hindi sila magbibigay ng ganun, syempre. Sa bagay. So, hindi. Bili ka na lang ng isa noon, tapos ako nang gagawa, ako nang bahala para ma-transfer natin siya sa digital. So, maipasa natin sa Canada, maipasa sa US, at saka kung saan po pwede. Para mag-ano na lang din ako ng mga sinong gusto mag-order. Kasi pwede rin. Ang mahal sa kanila magpa-print. Mura pa rin. Mother Naomi, pwede mo bang isabay yun sa aking package na papadala mo dito? Napadala niyo na ba yung kay Ate Malin, Mentor? Hindi pa, no?
Yung ano Medal yung platinum hindi pa. Kakakuha lang po natin mother kahapon po. Oh, Sige, hindi try po pwede, natin pwede pa, pwede pa. hapon. Yeah, pwedeng Pwede pa. ihapon. Oh, Magkano wow. isa nun? Magkano isa nun, Mentor Naomi? Hindi ko po alam mas mahal po. Pero patanong ko po muna. Ay, Meron eh, ganun siya. Yung malaki na, yung naka-binder yun. Yeah, yung naka-binder, yes. Yung naka-binder. Tanong Yun. ko po mamaya, ito yung kapatid ni Mentor Marlon. Aha, Meron sige. Tapos Para, ano sa GC kung sino yung may mga gustong mag-order. okay. Pero Para hindi pag pa sa natin shipping- alam kung magkano, no? Mm. Okay. So, yun. So, nasagot ko, Mentor Malin, yung ating alam ko kailangan mo yun kasi ang dami mong kaibigan na kinakausap kaso pagkakausap ko sila sa phone, ay babalik pa ako uli dun sa messenger para tingnan. Minsan hindi ko makuha. Sabi ko, sandali muna. Ay, naku, hindi ko makuha para buti na maalala lang mo minsan. lang. Yeah. Para maalala mo yung sasabihin mo. Dapat sinasa ulo ko talaga, Okay po. Sige po. So balik na po kay Mentor Gara. Thank you, Mentor Malin. Thank you, Mentor Edward. So, I think that's the last na lang siguro. So, magko-closing prayer na rin din tayo. Okay. Let's bow down our heads. Father God in heaven, thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. And thank you for this platform, oh God. Thank you for Mentor Naomi, for putting this platform, oh God, that we always have trainings, oh God. Thank you, oh God, to all the mentors, oh God. And thank you for all the sa mga leaders namin, oh God, na hindi sila nagsasawa, oh God, for this training, so God, that Lord, you are preparing for us, oh God, for this business, oh God, that we will grow, oh God, and we believe in you, Jesus, that our blessings is always coming, oh God, that our blessings, oh God, that you pour out always your amazing grace, always pouring out your amazing love, oh God, into this family, oh God, in our business, oh God. Lord, thank you for everything, oh God, and we give you glory and honor, oh God, because you are the source of everything, oh God. And oh Lord Jesus, thank you, for you are amazing, oh God, and you make us also, God, amazing, so God. Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, all mentors, and have a good